Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Magician in reverse. What's with the Magician in reverse here sa energy mo? Hindi ka na mapalito, hindi ka na ma-distract, hindi ka na ma-manipulate ng mga magicians. Alam mo yung magicians? Yung mga manipulative, mga gumagawa ng dark arts, gumagawa ng manipulation, mga ganon. Pwedeng through witchcraft, any manipulation, mga ganon. Ano pa? Illusion sa isipan ng isang tao, that's why nadidistract at nalilito yung isang tao na ginagawa nila ng ganyan. So ano pa ang about sa'yo? The Lovers and Seven of Wands. You are defensive. Ikaw tong defensive. Ikaw yan. Defensive ka sa paired with the Lover's card in reverse. Sa person na naghiwalay kayo, na you're in separation right now, defensive ka pagdating sa kanya. Dahil hindi ka na niya, hindi na umipikto yung gayuma niya sa'yo. Dahil hindi na umipikto yung gayuma niya sa'yo, kasi di ba hindi ka na tatablan ng manipulation na ginagawa ng magician. Ng witch. Hindi na kasi tumatalab yung gayuma niya. Kaya defensive ka na sa kanya. Ganun yun pag hindi na tumatalab yung yung gayuma. And yung spell, like mga bulong-bulong sa picture, ay lumalayo na yung loob ng isang tao kung ginayuma lang naman yan at ginawa lang yung bulong-bulong, gano'n. Lumalayo na yung loob nun. Kahit nakarelasyon pa, maring nung kayo pa at gumaan yung loob mo dun sa tao na yun, it's because ginawa niyang witchcraft, gayuma, spell, mga gano'n. Love spell, mga gano'n ba. Pero pag natanggal na, pag hindi ka na mapiktuhan, lumalayo na yung loob. Tataka ka na lang, ba't lumayo na yung loob? Pasabi ka nila nga, lumayo na yung loob ko sa person na yun. Ay, hindi na malapit ang loob ko sa kanya. Kasi ibig sabihin, effective yung pangontra or yung may nagpuprotekta sa'yo. Pwede ganun. Basta, ibig sabihin, hindi na tumatalab. No? Yung spell, yung gayuma, yung ginagawa na manipulation. Manipulation kasi yun, sa emotion, sa isip ng isang tao. Diba? Ano pa? Ang in-embody mong energy. While the oceans rise. Para nag-heal ka ngayon, nagre-rejuvenate, nagre-relax. Spend time in nature. Parang you feel more grounded, at peace, refresh, yung ganon. So, fresh yung paligid. Mas gusto mo yung ganon. And, ano pa, ang in-embody mong energy ngayon? Thought. Stable yung mind mo. Maybe your mind is inspired. May focus ka yung thought mo. Nakakaisip ko ng mga ideas, productive na ideas, and magaling ka mag-isip pag magandang thought, di ba? Ano yung goal mo na matutupad?
Six of Wands. Yung magtagumpay ka. Or maybe, pwede din na you will be in the public eye. People will adore you. Or people will love you for who you are. Will appreciate you. Tulad nito na parang binibigyan ng flowers. Or magtagumpay ka, pwede din victory to or success. No? Over obstacles, over challenges, over evil enemies. O ma-recognize ka ng public, mga tao. No? Kaya, you will be in the public eye. Pwede din gano'n, no? And then, yung makapaglagay ka ng healthy boundary. Yung magkaroon ka ng self-love. Self-worth. Bakit wala kang self-love noon? Kasi, sa gayuma, yung minahal mo ay yung nagayuma sa'yo. Dahil sa gayuma yon manipulation ka sa isipan eh. Pero pag natanggal mo, hindi na tumatalab yan. Yung gayuma. Ay hindi na mapalapit yung loob mo na isang tao sa'yo. Nanggagayuma yun. Lalayo na yung loob ng tao na hindi na natatabla ng gayuma sa taong nanggagayuma. Kahit patuloy na nanggagayuma yan, kung hindi na tumatalab, hindi na kagaya ng dati. Okay? Na malapit ang loob ng isang tao sa nanggagayuma. Queen of Swords. Pag nagayuma ka, magtataka ka na lang, bakit ang lapit-lapit ng loob mo sa tao na yan. So parang, basta ganon. Pero pag natanggal na yung gayuma, pag hindi na tumatalab yung gayuma niya, kahit patuloy pa kapang gayuma yan, magpasabi ka na nga lang na hindi na malapit yung loob mo sa tao na yan. Lumalayo na yung loob mo sa kanya. Ganon yung effect. Kunwari ex mo, pinagayuma ka. Dahil selfish. Ganun ba? Para magkabalikan kayo. Ikaw hindi na tumatalab. Hindi na din mapalapit yung loob mo sa kanya. Lalayo na yung loob mo sa kanya. Ano pa? May self-worth ka na din. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Wala na yung waiting na yun. Yung nag-antay ka. Yung pinaantay ka. Yung delay. Yan. Ano pa? That tower. Merong mag-end. Merong ma-destroy. Ano to? Merong mag-end. May mag-end lang ba? Hindi. May ma-destroy. May ma-destroy. May ma-destroy daw. Sino yung ma-destroy? Ano yung ma-destroy na yan? King of Wands in reverse. Person na full of insecurities yan siya. Full of insecurities. Person na full of insecurities, ma-destroy yan siya. Matupok siya. Matupok. Ma-destroy, matupok. Ano to? Ex mo ba to? Ex mo? Ito ba yung ex mo? Na matupok? Yan ba? Matupok siya. Ginagayuma ka niya eh. Ay, hatulan siya. Hatulan? Hatulan siya, oh. Ano? Maawa ka? Kung ganyan na ginagayuma, I don't care. Kung mapunta siya sa impyerno, no? Kunwari, sa akin na, kung ex ko, na ginagayuma ko, na may ginagawang scheme and deceit against sa akin, kung yung hahatol sa kanya ng kalangitan, alam niya may ginagawa niya masama, no? Ay, wala akong pakialam. Dapat yung panagutan niya, maginawa niya. Lalo kung hindi ka tinihilan. Ginugulo niya yung utak mo niyan eh. Selfish kasi yun. Pagkaganyan. And matupok daw siya. Ewan ko kung paano matupok ha. Ma-destroy siya. Or else mag-end lang yung, kasi matupok ay ma-destroy eh.
Yan ang sabi dyan eh. Hatulan na siya ng God. Hatulan na siya eh. Dahil mukhang tuloy-tuloy ang ginawa niya sa iyong gayuma. Upright ba yun? Oo, tuloy-tuloy ang ginawa niya sa iyong gayuma. Hindi kaya tinantanan, hindi niya tinigilan, tapos siguro nakapag laro-laro pa, nakipag hide and seek, napaka-toxic pa siguro. Ano ba yung ginagayuma kanya tapos nakipag hide and seek pa? Yung parang pinarusahan kanya, kaso wala siyang ginagawa, patulog-tulugan niya na, tapos ginagayuma ka. Di ba na-suffer ka? Ayan, tupukin na siya. Destroy na siya. Nahirapan ka niya. Nahirapan yung taong ginagayuma, guys. Kala nyo? Ano pa ang parang nagdurusa? Tapos patulog-tulugan niya. Parang pinahirapan ka niya. Pinasuffer ka niya. Ganun. Parang nangulila kasi isang tao na intense, matindi yung desire mo niya na makasama siya, no? Na makita siya kasi ginagayuma ka eh, tapos patulog-tulugan niya, parang napaka-toxic niya, napaka-toxic. Ayan, tupukin na siya. Destroy na siya. That person is very toxic, manipulative, evil. Para sa akin, evil yan eh. Evil ang ganyang klase ng tao. Ano ang message ng angels for you? New career, magkakaroon ka ng bagong career. Your work focus is shifting in a positive, new, and successful direction. Magkakaroon ka ng bagong career. Karoon ng shift sa work mo, trabaho mo, and maging positive na, bago, at you will be leading in in a successful direction. It's a right career for you kasi maging successful ka and positive ang career na yan. Positive, maging positive. It's a positive, new, and successful direction. Ano pa ang darating sa'yo? Queen of Pentacles. So, bahay ang ganyan. Kaya dapat lang siyang parusahan. Para sa akin, dapat yung parusahan. So, sa akin lang, kung ex kong ganyan. Parusahan. Gusto kong parusahan. Ako lang. Ewan ko sa inyo kasi guguluhin yung isip niyan. Paano ko lang ang depensa? Paano kung hindi ka protected? Ikaw ang na-suffer. Diba? Kawawa ka. Tuwan-tuwa siya. Diba? Demonyo siya. Queen of Pentacles. Kaya tutupukin siya ng God. Hatulan na It's time para hatulan na yan siya. Para destroy yan siya. Yung ex mo na yan. Kaya ngayon defensive ka sa kanya. Kasi hindi na nga gumagana yung manipulation niya. Yung ginagawa niya sa yung panggagayuma, spells, mga ganyan. Queen of Pentacles. Eto, kayamanan. Yayaman ka. Maging wealthy ka. Siguro sa bago mong career, malaki incoming mo dyan, kikitain mo. Malaki yung, kumbaga napakasagana, siksik-ligling na biyaya, nagumapaw na biyaya, wealth, abundance, yan. Ano ang darating pa sa'yo? Ano kaya to? Message. May mag-message sa'yo. Sino ang mag-message sa'yo? May babalik.
Five of Wands. Ibabalik. Nakaaway mo? Nakaaway mo yan siya. Ano yan? Ex mo? Ex mo. Ex mo to. Siguro iba pang ex mo. O pwedeng ito. O iba siguro to. Kasi magkaiba man yung energy. King of Wands in reverse. And ito, King of Pentacles. Yan ang mag-message sa'yo. Baka isa lang din. O baka iba to. Kasi magkaiba naman yung energy. Ako na-clarify. Bahala na kayo mag-identify kung sino. Sex niyo. Mag-message daw yan. O maybe tatawagan ka pa sa kontakin kanya, no? Maybe puntahan, pwede din travel yan. Nag-aaway kayo yan. Baka toxic yan at nag-aaway kayong dalawa. Parang immature pa naman, no? Page of Cups. Pero, mukhang may pera to. Stable, secured na siya financially. Magandang buhay. At hardworking. Yun ang maganda dyan. At mukhang responsible yan siya eh. A good provider. Pagka ganyan. Ginagayuma ka ba nito? Itong babalik na ex mo? Isa pa yan, ginagayuma ka din niya. Pero, hindi palagi, tinantanan ka na niya. Hindi palagi, tinantanan ka na niya. Parang tumigil na siya. Itong isa, worse na patoxic. Yung ginagayuma ka, tapos patulog-tulugan ka niya. Hindi naman mag-reach out. Hindi naman. Tapos, parang sa evil forces yan siya. Yung isa. Ito, ginagayuma ka din niya eh. Hindi siguro matanggap. Yung hinayang. Kaya ginagayuma ka na. Pero, mabuti at tinantanan ka. At kung hindi ka tinantanan, matupok din siya. Ma-destroy siya. Sino bang meant for you? Ito si King of Pentacles. Siya ang meant for you. That's why, hindi siya tupukin kay siya naman ang meant for you. Itong isa, stupido. Tutupukin siya. It's the end of him. Of his evil doings. Of its evil doings. Of her evil doings. Depende, babae lalaki. Depende sa kung ano yung person yung babae lalaki. Kasi ito ay collective reading. Ano naman ang feeling sa'yo ni King of Pentacles sa'yo na babalik siya? Hindi na manipulated yung feelings niya sa'yo ng mga sulsul ng evil forces, ng manipulation ng ibang tao. Parang sinususulan dito yun. O ng devil. Sinusulsulan siya ng devil. Hindi na siya nasusulsulan. Kumbaga, hindi na manipulated yung emotion niya na sulsulan devil sa kanya. Pagdating sa'yo, ano pa ang feelings ni King of Pentacles na yan sa'yo? Upright pa yung Ace of Swords. Palang. Pwedeng 50-50. Upright pa itong Ace of Swords. In reverse. Naka-recover na siya sa painful experience niya. Sa nangyaring ending sa'yo, di ba ex mo siya? Na-forgive na din to. Kaya hindi na manipulated yung kanyang emotion ng devil. Yun kasi ang ginagamit ng devil eh. Nung nasaktan siya, tapos sinususulan siya. So, ngayon, hindi na manipulated kasi nag-forgive na siya sa'yo. Naka-recover na siya sa
kung nasaktan man siya, no? At nag-away kayong dalawa, at baka may nasabi ka ding masakit na salita, mga ganun ba? Ace of Swords in reverse. At hindi na siya ganun ka-courageous na na gayumahin ka. Hindi na siya porsigidong gayumahin ka. Hindi na hindi na siya porsigido na yung hangad yung mag-succeed na gumanti sa'yo. Baka gumanti. Hindi. Na yung maging superior siya over you. What's with the Ace of Swords in reverse here? Yun na nga yun. Yung maging superior. O yung magpataas-taasan sa'yo ba? Yun na nga yun. Yung magpataas-taasan sa'yo. Parang, hindi. Yung yung magpatigas-tigasan, mga ganun, magpatigas-tigasan ba? Magpatigas-tigasan. No, hindi na siya ganun na magpatigas-tigasan. Yun. Medyo malalim. Hindi na siya nagpapatigas-tigasan kasi nag-forgive na siya, nag-recover na siya sa at hindi na manipulated yung emotion niya ng sulsulan devil. Yan. Ayan. Kung kailan problematic or nasasaktan niya isang tao, dun pa nga sinusulsulan yan ng devil eh. Ano pa? Iniisip ngayon ni King of Pentacles sa'yo. Actually, parang nag-overthink siya eh. Isip siya ng isip kasi Nine of Swords na mag-take na ng action, i-pursue ka na kahit may mga humaharang, kunwari ito yung devil na nagbibigay ng takot sa kanya, nag-inflict ng fear. Of course, inflictan niya ng fear yan, susulan niya ng susulan hanggang sa ma-intimidate, matakot, gagawa siya ng scheme itong devil para matakot sa person mo, para hindi kayo pursue. Pero sa person mo, isip ng isip na puntahan ka, yung maging brave siya, labanan yung fear niya ba. At mag-recover na sa sadness, sa fear niya na parang nagkaroon siya ng fear or maybe trauma sa losses, manawala sa kanya. Yun na nga. So, mag-recover na sa ganon. And yung para magkaroon na ng balance sa inyong dalawa. At ano pa? Para ikasal pala kayong dalawa. Yan ang gusto niya. Makasal marriage. And then, mamuhay kayo ng payapa. Wala nang gumugulo sa isipan niya. Wala nang gumugulo sa judgment niya. Wala na siyang problema. Hindi na siya nag-overthink. Clear na yung isipan niya kasi hindi na siya ng problema kung kasama ka na niya. Parang kunwari siya to, ikaw tong pusa, yan, kasama kayong dalawa. So, yan. So, ayan. Hanggang dito na lang, guys.